Good morning guys. Kami nga po ngayon ay magpo-pull out na. Aalis na kami dito sa gilid ng carrier na to, itong malaking barko na to, kung saan kami nagsalin ng frozen fish guys. Ayan. So natapos namin yung ating paghahango for 4 days. So ngayon kami ay didisatraka na. Ihiwalay na kami dito, pupunta na kami sa Anchorage, and then waiting kami advice para kami ay maka-igib ng tubig guys. Igib kami ng tubig anytime from now kung may available na doon sa port o doon sa pier. So dito nga guys sa Papua New Guinea, sa Rabaul, Papua New Guinea, puro barkong carrier ng isda guys. Dito guys tinatransfer, or ito yung nagdadala sa mga kaning ng mga frozen fish na ating nahuhuli. Ayan guys. So lahat ng mga makikita nyo dito ay puro barko. Ayan, hi daw sa inyo lahat guys. Puro barko na nilalagyan ng mga frozen fish na nahuhuli dito sa Pacific Ocean. Ayan guys, sila nagde-deliver sa mga kaning natin sa worldwide delivery guys. Ang ating isda kung saan saan dinadala to, Jensen, Taiwan, Japan, Korea, kung saan saan bansa, kung saan may order guys. Kaya naman eto natapos na kami ng paghahango, kaya ready for full out na kami. Full out na kami dito sa barko na to, na sisi na Sapphire. Since Sapphire to, hindi ko alam kung ilang tonelada ang laman nito. Halos parang lubog na yung barko doon sa yung level ng niya ay medyo malalim na, meaning marami ng laman nito. Baka ilang araw na lang pagka may dumating na fishing boat dito ay mapuno na rin ito at umalis na dito sa Rabaul, Papua New Guinea. Doon sa isang vlog ko nga guys, ang title ay saan dinadala at ikinakarga ang mga nahuling libu-libong tonelada dito sa Pacific Ocean. Ito po yung isang barko na nilalagyan or kinakargahan ng mga frozen fish na nahuli na dito sa Papua New Guinea guys. So ayan, laki barko to, hindi ko alam kung ilan ang gross tonnage dito. So yan, sa ngayon napakainit dito ngayon ng panahon. Kung dyan sa Pilipinas or around the world ay iba yung panahon, dito sobrang init ngayon. Anong oras pa lang? Alas 9 na, pero dyan sa Pilipinas ay alas 7 pa lang ng umaga guys. So advance kami ng 2 oras dito. So mamaya schedule para kami ay mag-rewatering. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano tayo umigib ng tubig na siyang ating ginagamit sa laot para sa pagligo, paghugas ng plato, paghugas ng kung ano-ano, pangluto. Ayan, dito kami, diyan kami sa port dito sa Rabaul, kukuha mamaya ng tubig para babaonin namin sa laot. So yan naman po ang ating order sa ngayon. As per my information is nasa 100 tons na tubig. Tubig naman ang ikakarga natin mamaya, hindi isda guys. Kaya stay tuned mga kasimangista, at mamaya ipakikita ko sa inyo kung paano kami umigib ng tubig dito sa pier guys. So yan, naka-standby na yung ating mga crew dito. Ayan, about to pull out kami mamaya for started engine yan ng konti. And then doon muna kami sa quarantine area or sa Anchorage area. May tinatawag kasi guys na Anchorage area, kung saan doon ka lang sa designated area, doon ka lang mag-i-standby for the whole duration na nandito ka sa Port of Rabaul or any port. Yun po ang tawag doon. Meron tinatawag na Anchorage area. Meron din naman po tinatawag na quarantine area, or i-quarantine ka muna for how many hours, and then saka ka papapasukin mismo dito sa port kung saan ikaw ay pwede mag-stay guys. So Anchorage at saka quarantine area. So dito sa area namin, ito na yung area kung saan dito naka-standby lahat ng mga malalaking barko. Hanggang doon sa dulo guys, madaming barko yan. Puro barko ng isda guys ang nandito. Wala akong natatanaw na ibang
wala akong natatanaw na ibang barko dito na nakataong. So puro isda ang nandito. So sabi nga, mga nagko-comment dyan, napakayaman ng bansang yan sa isda. Totoo po yan guys, kasi all year round ang panguhuli ng isda dito. Tuloy-tuloy lamang po yan guys. At thank you Lord, dahil isa kami sa naging part nitong bansa na to kung saan kami ay namamalakaya guys. Ito nga po ay international commercial fishing. Ayan, may parating pa rin ulit na isang fishing boat from other company. Kaya sabi ko naman sa inyo, wala po ditong ibang bangka o maliliit na bangka na namamalakaya sa lugar na ito, ng bansang ito, at hindi nila ino-authorize yung maliliit na bangka para mangisda dito. Puro barko lamang po ang ino-authorize dito. Kaya naman sa lahat ng vlog ko, wala kayong nakitang bangkang dimotor na nangingisda dito na katulad natin sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas, ultimo dilis ay hinuhuli. Dito po, hindi kinakain ng mga tao yung dilis. Pero pagka ang Pilipino nakakita ng dilis guys sa lambat, sasalukin kasi kakainin talaga natin yung mga dilis. Dito guys, wala akong nakikita ng mga local na nakatira dito na nanguhuli ng dilis. Kasi yung dilis dito napakahalaga guys, lalong lalo na sa mga katulad naming international fishing, kasi yan yung pain or yan yung kinakain ng ating mga tuna. Kung kaya nakakahuli tayo dun sa area kung saan maraming dilis, at yun ang nagiging pagkain ng ating mga tunang hinuhuli, yun ang hinahanap natin si area guys. Ay dito dyan sa Pilipinas, ultimo dilis, said na said, ubos na ubos guys. Kaya naman konti na nahuling isda dyan guys. Dito guys, hindi naabuso yung lugar, hindi naabuso kahit na sinasabi natin na marami ang namamalakayan ng mga barko, mga international fishing company from Taiwan, China, Korea, minsan may US, Philippines. Ilang company ng Pilipino ang nandito dumadayo. Mostly ang anong area nila is from Jensan sila, nagmumula or doon dumadaong yung mga barko ng Pilipino. So ayan guys, yan po ang ating update sa ngayon. Tayo maya maya ay magpo-pull out for rewatering. Pag sinabing rewatering, i-give ng tubig ang barko sa port para may baon papunta sa laot. Preparing na sila guys, kaya naman umakyat ako dito at ang init-init na, lalo tang kumikintab ang ating kulay guys. Pero masakit sa balat, kaya nag-content ako just to give you another inputs regarding sa international commercial fishing. Ay yung mga nakikita nyo mga barko-barko dito na puro isda po ang laman yan. At kami po ay tapos na, wala na kami lamang isda, kaya naman ready for departure na ito. Ready na anytime from now, pagka may advice na, at kung matapos tayo pag-equip ng tubig, tayo naman po ay babalik na ulit sa laot for another trip sa fishing guys. So sana maganda ang audio nitong ating video, at sa ganun wala na tayong voice over mamaya guys. Pero sabi ko nga, no script ako, hindi ako nag-i-script sa mga content ko guys. Kaya kung mapapansin nyo, paulit-ulit ako sa aking mga sinasabi. Ang purpose po nun is para sa ating mga kasimangis na bago lang po sa ating Facebook page at saka sa ating YouTube channel. Ayan. So mga naka-standby yung ating mga tao sa lugar kung saan sila ay assigned. Ayan. So pagsigaw ng fishing master natin na magpupulot na tayo, ay meron nang nagtanggal ng mga trapa, mga lubid-lubid dyan. So yan nga, kanina habang bago ako nag-video ay natanggal na nila yan. Hinihintay na lang na kami ay umabante para kami ay makaalis na dito sa gilid ni Sin Sapphire, kung saan naghango kami ng isda at ilang araw kami dito, 4 days na kami nakadikit sa kanya. So natapos na yung ating paghahango guys. So yan muna for the meantime. Magandang umaga sa inyong lahat. At ito po yung kasimangis isda, the original, ginagaya, ngunit
Sabi nga, original is always the best. Moving na tong ating barko ngayon. Nag-forward na, dahan-dahan. Kita nyo na, may padsak na ng hélice dyan. Bumubula-bula guys. Yan. Dahan-dahan na rin na, nag-forward. Para kami ay makaalis dito ngayon. Yan. Ganito ang pag-disatraka guys, o yung pag-alis sa pagkakadikit ng barko sa kapwa barko. Ayan. Bumuka na. Ginagamitan ng thruster yan guys para bumuka yung barko, hindi dumikit at hindi magkagasgasan, hindi magkabanggaan ang katawan ng barko guys. Ayan. Dahan-dahan na tong nagpo-forward. Ayan. Buti nakunan ko guys. Ayan, para kung sa helicopter o sa aeroplano, nag-take off na kami guys. Ayan. Naku, yung naipit yan. Yun yung fender guys para siya yung mamagitan sa katawan ng barko. Ayan. Nag-pull out na kami kay Sin Sapphire. Ngayon, ito si Ming Ran. Parang di ba lang kung Chinese, Japanese or Korean boat ito. Korean ship. So, siya. Ming Ran. Parang Chinese. Taiwanese or Chinese or Korean. Yan guys. Tuloy-tuloy ang video natin guys. Wala nang cut ito. Wala na tong edit. Hindi ako nag-edit ng or nagbibigay ng script sa ganito guys. What you see is what you get. Yun ang maganda guys, para spontaneous ang ating pagsasalita, tuloy-tuloy lamang. Ayan, medyo mahaba-haba ang content natin ngayon guys sa pag-pull out natin, para tayo naman ay makapag-igib. Malaking barko to na puro isda ang laman. Ako ay nangingisda ng turingan, pero Kapitan Nilo Alis at dating yung mga fishing boats dito guys na galing sa fishing ground o at papunta sa fishing ground. So, ito po yung pinaka main port na pinagdadala ng mga isda ng ating mga fishing boat, ang iba't ibang company. At isa na nga po kami doon guys, ang Travel Fishing Corporation ay dito din nagdadala. Although dati mga dumating ako dito 2010 guys sa Papua New Guinea, marami kaming port na pinagdadala ng isda, pero ngayon lahat na ay na-centralize dito sa area na ito. Kaya naman either kung ang order ng isla is for delivery sa ibang bansa, dito talaga ang delivery namin. Pero kung sakaling namin, kaning ng company, doon kami sa Ley, Papua New Guinea. Sa lugar din dito sa area, yun nandun ang aming office dito sa Papua New Guinea. Slowly moving kami sa area, papunta doon sa tinatawag nila na sinabi ko sa inyo kanina, hirap at saya, hatid ay kaalaman sa bawat isa. Ako ay si mangingisda kung turingan, pero Kapitan. so yan ang itsura or makikita nyo dito sa lugar na ito. Papalibutan siya ng bundok. Nasa loob kami nito, so parang cover na cover to ng alon, kaya kahit malakas ang alon sa labas guys ay hindi disturb ang area na to, kasi nga entry at exit nito ay maganda yung lugar. Hindi kami masyado kung malakas yung alon. Kung may masamang panahon guys, hindi gaanong apektado dito. Ulan lang ang masyadong lagi, maulan lang kasi lagi dito, pero yung alon hindi ganong kalakihan.
na mag-focus sa ating barko na matagitagilid o mahilo ka, ganun guys. So yan. Ang tunay kong pangalan, ako'y dalubhasa sa pagkapiloto. Ngayon ay Guys, oh, ang fishing boat na yan, may helicopter sa station. Kaya sabi ko sa inyo, gamit na gamit ang helicopter dito. Kulay dilaw na helicopter. Ayan. Ibang company po yan guys, hindi ibang klaseng helicopter naman yan. Kaya ito, halos marami na nakalis na fishing boats na nag-deliver ng isda dito. Kami na lang yung naiiwan pero may mga parating pa rin ng mga fishing boats na magdi-deliver ng isda nila. ang bagong hilig ko. Doon kami sa unahan. Diyan sa clear area na yan, diyan ang target ng barko para mag-anchorage. Diyan yung anchorage area namin. Yan ay tinatawag ng ating kapitan sa port area dito, port control, para bigyan kami ng space kung saan kami mag-anchorage. Habang naghihintay kami sa pag-igib ng tubig, i-anchorage muna kami guys para kasi tapos na nga kami ng paghahangon ng isda, nag-pull out na kami dun sa barko, kaya anchorage area na muna tayo. Another fishing boat guys, Sajo Company ito, Korean boat guys. Makikita nyo kasi dito usually mga Taiwan boat, Korean boat, Japanese boat, Philippine boat. Ayan. Ganyan yung sistema dito guys. Yan yung sistema dito na pagdating mo sa port, automatic yan. Discharge ka kagad ng iyong load. Shinfuji. Ito ang naging Area na yan guys. Mahaba na itong ating video guys for today. Kaya naman, maraming salamat sa inyong lahat. At kasalukuyan guys, inaarya yung ating angkor o ating angkla. Kasi kami ay mag-anchorage muna dito at standby para kami ay makaigib ng tubig. Dahil tapos na ang aming hango or transfer ng isda sa carrier, kaya naman standby kami for rewatering. I-give ka naman tubig para may baon kami sa paglaot namin. Kaya yan, nag-trap anchor kami at dito kami mag-i-standby. Yan yung pier area guys, may nakadikit pa yung ating sister boat. Nandun pa, umiigit pa siya, kasalukuyang umiigit ang ating sister boat. At next yata kami dyan, pagka natapos siya, si Shirley, matapos ng pag-igib, kami naman ang iikot guys. So yan ang port area dito guys. Ayan, yung mga container ship dito. So, ganito ang itsura dito sa Port of Rabaul, Papua New Guinea guys. Ayan. Magandang lugar dito guys dahil sa ating fishing master guys. Good morning. Ayan. So kung napansin nyo may mga basura dyan, dyan namin iniipon yung ating basura kasi bawal magsunog ng basura dito. So pag kami mga katabing light boat at carrier or fishing boat, yan ay tinatransfer namin yung mga basura na yan para dalhin sa Ley, Papua New Guinea at doon i-dispose guys. Kasi meron kami ditong waste disposal kung saan tinatapon natin yung mga basura na yan sa land na. Hindi pwede dito hindi pwede magsunog. Unlike before, pwede magsunog ng basura, ngayon hindi na po pwede. Pinagbabawal yan. Kaya kung makikita nyo, hindi maiwasan ang camera natin. Kaya sinabi ko na rin sa inyo na ito ay iniipon dito sa side na ito para may dispose properly doon sa area kung saan authorized lamang. So ayan guys, mga kasimangis na.
anchorage na kami dito. Sa pagkapiloto, Good morning! Waiting tayo dito. Standby na naman tayo dito for rewatering. Kaya stay tuned mga kasimangista. Maraming salamat ulit sa inyo. Good morning. Dinagdag ko na lang yun sa content natin para doon sa nagtatanong saan daw dinadala yung mga basura. So, pinicture natin dito yung basura natin na konti at kung paano ito iniipon. So, ayan guys. Ang ganda ng vulkan. Yan. pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan ako'y dalubhasa. So, yan na lang muna guys ang ating content. Maraming salamat. Good morning sa inyo lahat. Simangista.